here the display string in assembly language programming using the debug. Okay, so kung gagamit tayo ng user input, so kailangan natin i-declare yung AH natin to 01. And if we need to display data, so kailangan natin ng 02 nung AH natin. And yung string natin using this debug is gagamit naman tayo ng AH which is equals to 09. Okay, so palaging AH yung kailangan natin i-adjust. So next, so yung sa string natin, so assembly language is it represents a machine code, no? Yung machine code na yan. So it is very challenging part nung assembly programming kasi we're using only registers for this one and may mga limits pa. So dito, yung ginawa natin is mga patterns lang and most likely nakapag tayo add, subtract, or a simple arithmetic operations. So ngayon, para maging maganda yung magiging output ng data natin or program, so kailangan natin ng mga descriptions. Shall we say that enter subtrahend, enter minuend. So dito kailangan natin ng string. So in higher programming languages, medyo mahirap, medyo madali siya. So cout lang sa C++, println lang sa Java. So dito kay assembly language programming, medyo iba siya. Okay? So the value of 09 is inserted into the AH register. Okay, so dito naman with to be followed by the interrupt 21 which is those interrupts. So dito in this case, yung DS register, so gagamitin din natin siya. So for the DX register and also the offset ng string. So yung offset na tinutukoy dyan is yung offset address. Okay, so kung saan nakalagay yung string na i-declare natin. So we have here a very simple program considering the jump instruction or the JMP. So si jump na yan, yung JMP na yan, kaya niyang tumalon kahit saan. Okay, so yung unconditional jump instruction kasi is may limit ito. Yung JMP na to is wala. Kaya niyang tumalon from 00 offset hanggang sa FFF na offset address. So we need to use the DB or defined byte. So it is an 8-bit declaration of variable size. Okay, so DB, ibig sabihin nun is defined byte. So it always end with a $sign. So laging tandaan na kapag gagamit na tayo ng string, yung dulo nun is $sign. Okay, to terminate that specific register or offset address or kumbaga a specific line of code. So again, we need to set the AH register to 09 in order to display string and DX register with interrupt. Okay, so ibig sabihin, pag i-call na natin yung string na yon, yung gagamitin natin na register is the DX register. Okay, so sir, bakit kailangan natin ng JMP or jump instruction dito sa string? So tingnan natin yung example sa left side. So we have here the JMP 0131. Okay, so kung mapapansin niyo, yung DB or yung string natin ay tinalunan natin. So ibig sabihin, hindi pwede na madaanan yung lahat ng string na dineclare mo pag nag-run na yung program. So dapat skip natin yon. Okay, so laging tandaan ha, gumamit tayo ng jump, JMP 0131. Kumbaga yung 0131 natin is move AH09. Ibig sabihin dyan magsisimula or dyan, pag run mo yung program, start from 0100 offset address, ay skip niya yung 0102 at saka yung 0114. Diretso siyang tatalo ng 0131. Bakit? Kasi hindi pwedeng madaanan yung mga string or yung DB natin pag nag-run yung program. Okay. So, example, sabi dito, GMP 0131.
So nag-declare tayo ng dalawang string values na DB assembly language $sign. So since it is a string, naka-include pa rin yan sa double or sa ano natin, sa quotation. Okay, double quote. And another one sa 0114 is DB again, my first program in assembly. Then followed by 0131. So ngayon, dito natatalon yung program mo sa 0131. No, considering it is move AH09. Pag nakakita ka ng AH na nakadeclare sa 09, it means that may string ka na tatawagin. Sino yung magtatawag nun? Yung DX register using the interrupt 21 pagkatapos. So, dineclare natin na move DX 0102. Bakit 0102 yung offset address na tinawag ng DX? Kasi i-display natin yung string na assembly language. Okay, so pagkatapos niyan, move DX 0102, interrupt 21, ngayon i-display niya na yung string na assembly language. Next, meron tayong move AH02, alam natin yung 02, no? Magpiprint tayo ng data. So move DL0A, interrupt 21, move DL0D. So ibig sabihin yan, no, meron tayong new line feed. Okay, so dito sa dalawa, meron tayong new line feed. Then, ang kasunod na yan is move AH09. So, ibig sabihin, sir, every time natatawag ako ng string, palagi ko rin pong i-declare yung move AH09 and move DX followed by the offset address and the interrupt 21. So, tama yung nasa isip mo. 3 linya agad ng code, no, pagtatawag ka ng isang string. Okay, so we have here another example na move AH09, move DX 0114. So saan yung offset address na 0114? So yung offset address na yan is yung my first program in assembly. Then followed by interrupt 21. Ibig sabihin, i-display niya na kung ano man yung string na nakalagay doon sa offset address na 0114. Then we have here interrupt 20 para i-terminate natin yung program and double tap G. Then i-display niya na yung word na assembly language and followed by my first program in assembly. My question before I proceed to another one? Baka may clarification? Wala. Okay, sige, proceed natin. So, mamaya siguro, no, pag may mga examples na. Okay, so another one. So, ano yung napansin ninyo dito sa code na ito compare sa kanina? Kumbaga, ano lang yan eh, same lang din yan sila. Ano yun, Mr. Saul? Naka-define na yung line feed dun sa second defined byte. Okay, so instead, no, na i-call pa natin yung line feed, ilang linya din ng code yun, no? Move AH02, move DL0A, interrupt 21, move DL0D, interrupt 21. So ang haba nun. So ngayon, pwede na natin siyang isama doon sa string natin. So we have here DB, no, assembly language. Ano yung napansin niyo sa, pakita ko lang. Kanina yung jump natin is 0131. Okay, dito sa una. Nung naglagay na tayo ng 0A at saka 0D, bakit naging 0133 na yung offset address na tatalunan natin? Same code lang naman yan sila. Napansin nyo, kanina 0131. Ito, pakita ko ulit. 0131 yan. Jump, 0131. So ngayon, since ginawa ko, yung new line feed natin is isinama ko na dun sa DB, ang nangyari, yung offset address na tatalunan natin is naging 0133 na siya. Bakit kaya, anong reason? May idea? Castro Verde? Ano, Mr. Castro Verde? Proceed. Wala kang mic?
Wala. Okay, so ang sabi niya sa chat, sir, nadagdagan ng 0A at saka 0D kaya lumaki or tumaas yung offset address. So ibig sabihin, sa bawat string no, na nilalagay natin doon sa DB natin is since storage siya, nadadagdagan pala yun. Okay? So pag naglagay ka pa pala dyan ng another letter or another word, yung JMP mo is lalo din siyang tataas. Okay? So yun yung laging tandaan. Ha? Pag tinype mo yan, tapos sa kasunod, naglagay ka ng space, ibig sabihin yung JMP mo dyan is apektado din. So tataas din siya. So we have here another program. Yun. Ito yung kanina na pinakita ko sa inyo, no, yung dalawang program. Yung JMP na 0131 at saka yung 0133. Okay, so kung mapapansin niyo yung program doon sa right side is mas maiksi na compare doon sa right side. So pag nira naman natin yung dalawang program, still magbibigay naman siya ng the same result. So yung aim kasi natin is ma-run natin yung program ng mas maiksing algorithm na magbibigay siya ng tamang result compared din sa program na mahaba na the same result lang din naman yung ibibigay niya doon sa compare sa maiksing program. Okay, so ngayon, para umiksi no yung code natin is since ilang linya din yan, 2, 4, 5, no, 5 lines din yung sa line feed. So ngayon, pwede na natin siyang i-declare kasama doon sa string natin. So lagi lang nating tandaan sa loob ng DB, no, DB 0A, 0D, ulit, then yung string mo. So always remember na i-end natin yun palagi sa $sign. Ayun lang naman siya. So meron naman tayong ditong another program, no. This one is just a basic example nung string. Okay, so before kasi nag-add tayo pero wala siyang label or description. So ngayon, naglagay tayo ng description na enter addend, then enter ogent, then display sum. So dito naman mapapansin natin na nagsimula tayo sa 0100, no, nag-jump. So 0132. Titingnan natin kung saan yung 0132. So lagi nating tandaan ulit na hindi pwede madaanan yung DB natin pag nag-run na yung program. That is why kailangan natin i-jump. Okay, yun yung lagi nyong tandaan, ha. And pag nag-display tayo ng string, 3 linya ng code kaagad ang kailangan natin. So meron tayong move AH09, move DX0102, interrupt 21. Yung 3 linya na yan is i-call niya yung string na enter addend. And we have here move AH01, interrupt 21. Bakit may ganyan? Kasi sir, ang sabi nung statement is mag-i-input ako ng addend. So ibig sabihin, user input yan. So we need to declare AH201 para magkaroon tayo ng user input. And after that, since yung value ay palaging napupunta sa AL register, no, kukunin natin yon at ilalagay natin siya sa BH register. Okay, so ito yung BH register natin. Kasi baka matabunan yung value na nasa AL mamaya kasi mag-i-input pa tayo ng another value for the ogent. So ngayon, yung value natin na kay BH na. Ang kasunod natin, move AH09, move DX0111, and interrupt 21. So titingnan natin kung ano yung offset address ng 0111. So pag tiningnan natin sa taas, meron siyang new line feed, no, then enter ogent. So ngayon, i-notify niya si user na you need to input an ogent para ma-proceed na yung program. So ngayon, since input yung pinag-uusapan natin, we need to declare AH201 again, no, interrupt 21. And yung value, no, na hawak ng AL ay binato ko ngayon kay BL register. And after that, may laman na ngayon yung BX register natin. Okay?
So kung ano man yung in-input natin na value, for example, 4 and 4, so ang laman ng BH natin ay 34, yung BL natin is also 34. So ngayon, we need to call the string display sum before natin siya i-process. So pwede naman i-process mo siya bago mo tawagin yung string. Or pwede ding tawagin mo muna yung string, then i-process mo siya sa dulo. So wala namang problema kung ano yung uunahin mo doon sa algorithm na i-design mo. Pero yung ginawa ko rito is kinol ko muna yung string bago ko siya pinrocess. Okay, so ngayon, i-call natin yung display sum na string. So move AH09, move DX0122. Yung 0122 natin is yung display sum together with the new line feed 0A, 0D. So ngayon, interrupt 21. So continuation on the right side, sabi move AH02. Ba't tayo nag-declare ng AH na 02? Kasi sir, magpiprint na po tayo. Okay, so ngayon, isasub na natin yung BX natin by 3030. So ang laman ng BX natin kanina ay 3434. So bawasan natin ng 3030. So ang laman ng BX natin ngayon ay 0404. So ngayon, i-add natin yung BH by BL. So that is 04 plus 04, that is 08. So ngayon, pag add natin ng 0404, ibabalik na natin siya into ASCII format. So ngayon, magdadagdag tayo ng 30 kay BH register. So ngayon, 30 plus 08, yung result natin is 38. Ngayon, ipiprint na natin yung value after addition process na 38 kay DL register. And interrupt 21, i-display niya na ngayon yung 8, no? And interrupt 20, mag-terminate na yung buong program. So ngayon, ito yung sample program or sample output na every time you run the program, type ka lang ng letter G, then mag-a-accept na siya ng whatever input. So this is only yung logic na to is only for 0 to 9 na sum. Kumbaga single digit number pa lang yung kaya niyang gawin. Merong question? May question guys? Na baka may naguluhan or something. Naintindihan naman. Sir. Yung kaninang example, sir, walang AH02. Saan? Yung last example ko, yung pinaikli. Wala tayong AH02 doon, Mr. Bernardino, kasi nagprint lang tayo ng string. Tama ba? Dito kasi may data na na-involved. Tingnan mo. May pinrocess ba tayo dyan na i-display na string? Not string, value? Meron, wala? Wala. Wala, sir. So, ibig sabihin, yun. So, kung wala tayong ipaprocess na value, wala din tayong i-declare na AH02. I-declare na lang natin yung AH202 kapag may ipiprint na tayo na data. Diba ganun naman yung purpose ng 02? Kailangan natin siyang tawagin kapag may ipiprint tayo na data. Pero, kung string lang ang kailangan mong i-display, edi walang 02, 09 lang. So dito kasi nakita ninyo sa isang program pinagsama na natin yung tatlo, AH02, AH01 at saka yung AH09. So gamit na gamit yung AH register. Nag-input tayo, nag-display tayo, nag-print and nag-display din tayo ng string. Yung tatlo nagamit natin yan sa isang program lang. Sir, paano po ma-determine kung saan magja-jump? Malalaman mo lang kung magja-jump na after nung string. Okay. So, ganito. Kasi tinatype to pa isa-isa, di ba, Mr. Castroverde? Ipakita ko sa iyo. Walang ibang way. There's no easy way. Nakikita na yung ano. Okay na yan?
Kita, sir. Okay na? Kita po. Kita? Okay. So dito kasi Mr. Castro Verde, ito, you cannot identify kaagad kung ano yung offset address na yon. So all you need to do is mag-assume ka muna ng valid register, which is 0100 for example. Then magkikreate ka na ng DB. Then for example, this is enter number or enter first number. Yan, mamaya na. Itapusin ko lang to. Yan, so that is enter first number. Matandaan nyo pangalawa, mag-DB tayo na meron tayong 0A, tapos meron tayong 0D, and meron tayong enter second number. Yan, tapos $sign and this one. So ngayon, pag enter mo, dun mo palang makukuha yung offset address that is 012F. Okay, so ano gagawin mo? Double tap, 01, balik ka sa offset address na 0100. Ang gagawin mo, itatalon ko na siya, jump 012F. Then, itatype ko na ulit kung ano yung mga string na kailangan. Shall we say, ulit, enter first number. Then, we have here the $sign and another one, DB, 0A, 0D. Then, we have here enter second number, $sign. And we have here, yan, 012F. So ngayon, dyan na ngayon magsisimula yung string mo na i-call. So shall we say that? Move EH09. No, move DX. Ano yung offset address niyan? 0102. Followed by interrupt 21. So ngayon, kinol niya na yung offset address na 0102, which is enter first number. Wait lang. Iyon, okay na. May nagtanong lang. Okay, so ngayon, ang ginawa natin is kinol na natin yung isang string na 0102. So ngayon, pag i-call natin yung another string, we need to declare again, move EH09, move DX, no, together with the new offset address na 0117, followed by interrupt 21 to display, and interrupt 20 to terminate the program. So double tap G lang ngayon, meron na tayong output na enter first number and enter second number, which is only string. Question? May tanong? Walang tanong? Wag dun sa chat, dito kayo mag-open mic. Okay na po, sir. Wala nang question. Sir, what Wala, okay. Sir, Ano yun? Nag-set na po ulit na para sa data dito, pero sumobran naman po. Kaya po, Ano ulit? Wait lang. Castro Verde. Naririnig ko yung hangin, pero yung boses mo hindi. Ano ulit? What if po yung nag-set po ng CM dito pero sa mobile? Saan po po, di ba? 012F po. Wait lang ulit. Mr. Castro Verde, wala akong naintindihan. Hello po, hello. Ito po, sir. Patype mo na nga lang. Okay, sir. Mahangin ka daw, sabi ni Bernardino.
pwede po if nag-set agad ng offset para sa jump. Hindi ako nagaganon. Yung katay, hindi ako nagpapakatay. For example, itatalon mo siya doon sa nag-i-edit ka ng offset address. No, it's a big no. So dapat yung program natin is kagaya nung kung paano ko siya ginawa, na itatype ko muna, tsaka kukunin yung buong offset address. Tama ba, Mr. Castroverde? Kasi yung nasa isip mo, kakatayin mo siya eh. Tama? Sayang kasi yung register. For example, itatalon mo siya sa 01 to 2F. Wag. Kasi kung 013F ka lang, 015F, itatalon mo siya sa 015F. 3F lang yung program. Sayang yung between 3F to 5F na register. Kumbaga, bakante yung naintindihan, Mr. Castroverde? Bawal, hindi ako nagpapaganon. Okay? So, yung sabi ni Mr. Castroverde kasi ganito yan. Kaya ginagawa ko, nag-A0100 ako. Kasi pwede kang mag-A dyan eh. Nakikita ko naman kung paano kayo gumagawa, di ba? Pwede kayo mag-A012F. Ibig sabihin, yan yung unang offset address. Yung offset address na binuksan mo is yung 012F, hindi yung 0100. Ibig sabihin, pag niran mo yung program, mag-uumpisa kasi yan ulit sa 0100. So, ibig sabihin, kumbaga yung program mo is nakapuzzle siya. Mahirap yun kasi iraran niya yung lahat-lahat. Tapos bakante yung ibang register doon, sayang naman. Okay, so dapat lahat ng register doon or ng offset address is ma-fill natin. Okay, kaya pag ibabalik natin yan, A0100. So yung gusto ni Mr. Castroverde ganito, jump 01. For example, itatalo natin siya sa 012F. Na 2F. 0131 for example. Yan. Tapos i-DB na natin yan. DB. Tapos enter first number. Yan. Tapos DB ulit. 0A. 0D. Then enter second number. Yan. Ito yung gustong gawin ni Mr. Castroverde. Yan. Tapos pagkatapos niyan, since 012F yan, ang gagawin niya ngayon is yung program, gagawin niya is itatalo niya doon sa 0131. Yan. Tapos dito na siya mag-move EH09. Tapos move DX 0102. Interrupt 21. Then move DX, move EH09. Move EH09. Move EH09. Then move DX. That is 0117. 0117. Interrupt 21. Interrupt 20. Yan. Tama ba, Mr. Castroverde? Yan yung gusto mong ipahiwatig sa akin? Yan. Hindi yan pwede. Question. Pero pag nagtatry ka ng program siguro by yourself, pwede yan. Kung kukuha ka ng logic, for example, kukunin mo yung flow. Pero during the examination and for the activity itself, so it is not valid. Kailangan pa rin nating dumaan doon sa tama. At saka step by step na walang masasayang na register and also the offset address. Question. So, ibig sabihin, medyo matrabaho lalo ito kasi you need to type muna yung mga string before you process ng whatsoever logic yung kailangan. May disadvantage din to, guys. Tingnan natin yung disadvantage. For example, nag-jump ako dito ng 0131 ulit or shall we say that 012F na lang yung dati natin. 012F. Diba yan yung nakuha natin? Tapos nag-DB tayo dito na enter
Kumbaga, yung first na word, ang ginawa ko dyan is shortcut ko na lang. Yan, ganyan na first. Tapos enter first number. Yan yung ginawa ko. Then, mag-display ako ng string. Then, anong napansin ninyo doon sa offset address compared doon sa taas? Mas konti yung tinawag. Nabawasan. So, ibig sabihin, dapat, pag niretype mo, pag niretype mo yung string sa taas, dapat, hindi siya pwedeng mabawasan or madagdagan. Kasi, kumbaga, nag-store ka ng value doon sa offset address. So, kung ang nilagay mo sa taas is yung enter first number lang, itong sa taas na to, dapat, pag tinype mo siya dito sa baba, is as is pa rin siya na first number, na kasama yung space, kasama yung lahat-lahat na tinype mo. Okay? Kasi kung hindi, kung mapapansin ninyo, yung string natin is mag-uumpisa ulit sa 0115 instead sa 0117. Bakit? Ilang karakter ang nawala? 'Di ba yung first number o yung first na word, it has 5 characters, no? Ang nangyari ngayon is ginawa natin siyang shortcut. So that is only 1 tapos ST. So ibig sabihin may dalawang nawawala. So yan yung 116 and yung 117. Okay, may 1 byte na nawala. Okay, so ibig sabihin kailangan, no, pag tinype mo yan 0100, pag tinype mo siya jump 012F is as dapat same na same talaga yung gagawin mo na enter first number. So pansinin mo, ito may space akong nilagay dito. Ngayon hindi ako maglalagay ng space. Ang gagawin ko is i-terminate ko na kaagad yung line. Ano yung napansin nyo rin? Kasi may space yung sa taas eh. Ano yung offset address na kasunod niya? Kulang ng isa. Yun, kulang ng isa na bawasan. So, ibig sabihin, lahat pala dito, no? For example, nagde-design ka na ng program mo, pag nag-type ka na dito ng string sa assembly, dapat parehas na parehas. Pag nag-retype ka na. Okay, tandaan yun ha, pag nag-retype ka na ng program. Okay, so sa pag-retype lang naman yan yung problema. Okay? So ngayon, i-queue ko na to para magkaroon tayo ng bago. Yan. Okay. So ngayon, yung gagawin natin is display string division. Ano na lang siguro? Mag-i-input tayo ng number, for example, 8. Tapos ibibigay niya sa atin yung ASCII equivalent, that is 38. Okay, so yung gagawin natin na program, mag-i-input tayo ng 0 to 9, tapos i-display natin yung result na ASCII equivalent. Nasa activity nyo rin ata yun eh. So ngayon, I will assume an offset address to jump in 0100. So ngayon, i-call ko yung DB, sasabihin ko na enter a number. So shall we say that is 0 to 9. So we need to notify the user. Then i-terminate natin yung line. After that, i-call natin yung another DB, no, 0A, 0D, and ASCII equivalent. ASCII. Ayan, equivalent. Space, then ito. Terminate natin yung line. So ngayon, 012D yung nakuha natin na offset address. So ang gagawin natin ngayon, ibabalik natin yung offset address natin na 0100. Then ita-type na ulit natin ito, GMP 012D. At nag-negative yun. 012D na siya. Yan. Then, ngayon, i-retype na ulit natin, DB. So, dito, be careful ulit sa pagta-type pag
pag nadagdagan kasi ito ng character at nabawasan ng character, yung offset address natin na 012D ay mababago din yun. So kung mababago yun, you need to retype again the code. Okay? Yan yung disadvantage niya lang. So enter a number. So that is 0 to 9, then colon, space, no? $sign and string. Yan, that is 0118. So ngayon, DB tayo, 0A, then 0D, tapos ASCII equivalent. Yan, dapat as is yan, na parehas doon sa taas. Yan, so that is 012 din. So ngayon, dito na tayo magsisimula ng ating algorithm. So ngayon, meron tayong move EH09 para i-call natin yung string na 0102. We have here move DX 0102 interrupt 21. So ngayon, ang sabi dito, enter a number that is 0 to 9. Okay, wait lang. Okay, so ngayon, ano yung kasunod natin gagawin? Kasi nagtawag na ako ng string na, oy, mag-input ka na ng 0 to 9. What's next? Lessons? Mag-ano po sir, move AH01. So, move AH01 to display, or to accept, no? Interrupt 21. Okay na. So ngayon nag-input na tayo. So ano yung kasunod natin gagawin? So again, yung sinabi ko kanina, may dalawang way. Pwede tayong mag-call ng string or pwede natin i-process kaagad bago tayo mag-call ng string. Alin yung gusto nyo doon? Process na lang po muna bago mag-call. So kung magpa-process tayo, so we need to move the value nung AL natin to BH register. Tama? Yes. No? So kunin natin. So ngayon yung value natin na in-input ay naka-BH register na. Okay? So kung naka-BH register na, magsiset din ako ng move BL kasi 38 siya. So, 33. Iyon. Tama ba, 33? 33 is 3. Gagamitin kasi natin mamaya. Kasi pag nag-input tayo ng 8, dapat yung result niyan is 38. So, kailangan natin ng isang value na nilagay ko kay BL register. Okay, so we have here the BH and the BL register. So ngayon, may dalawang data na ako na ipaprocess under BX register. So ang kasunod natin gagawin ay move EH09. I-call na natin yung string. Then move DX, that is 0118, interrupt 21. Ngayon, kinol ko na yung ASCII equivalent. What's next? Sir, ipiprint po yung move AH02. Okay, so we need to declare AH to 02 kasi magpiprint na tayo ng data. So anong data ang una nating ipiprint? BH or BL? BL po. Yung BL po. BL register. So move DLBL, interrupt 21, move DLBH, interrupt 21, and interrupt 20. Palag. Screenshot. Okay na? So ngayon, pag tinype natin dyan G, sabi niya, enter a number na 0 to 9, that is 4. Ang sabi niya, ASCII equivalent is 34. Pag niran ko ulit yung program, letter G ulit, mag-i-input ako ng 0, ang sabi niya, yung ASCII equivalent is 30. Pag niran ko ulit yung program, nag-input ako ng 7, ang sabi niya yung ASCII equivalent is 37.
So pag nirun ko ulit for the last time and nag-input ako ng 9, yung ASCII equivalent natin will be 39. So ngayon, tama ba yan lahat? Nasa ASCII ba yan? Yun. May question? May tanong? Wala. Sigurado ha. Huwag mahiyang magtanong. Tayo-tayo lang dito. 3 block lang to. Okay? Sige. So, what if ganito yung gagawin naman natin? Ang gagawin natin is ganito. Enter tayo ng subtraction na lang siguro, no? Enter subtrahend. Okay. So, enter tayo ng subtrahend. Yan. So, parang ganyan. Enter subtrahend. And after that, enter tayo ng minuend. Yan, ganyan. Then, display ng difference. So, ito sa positive result lang to. Wala pa muna tayong negative. Yan. So, for example, ganyan yung gagawin natin na mag-input tayo ng subtrahend, mag-input tayo ng minuend, then mag-display tayo ng difference. So, paano kaya natin yan gagawin? Sige. Sino yung gustong mag-guide sa akin? Paano lang ng mic? Yung ano muna, string. Display muna tayo ng string. Sino yung gustong mag-guide sa akin sa string? Wala, ayaw na. Siyempre magtatawag tayo pag ayaw nila. Eriful. Yes, sir. Yun, Mr. Eriful. Okay, so i-display natin yung 3 dB. Kukunin natin yung offset address kung saan tayo tatalon. Patulong naman. GMP. Assume muna tayo, sir. 0100 po. Yun. Tapos enter. Di ba minuend, sir, muna yung mauuna? Minuend. Apo. Enter minuend. Minuend dapat. Yung nasa taas dapat. And tapos lagyan natin ng 0 to 9 kunyari, no? Sige po. Tapos ganyan. Yan. Okay na yan. Apo, okay na. Tapos ano yung DB natin kasunod? 0A, 0D, tapos enter subtrahend po. 0A, tapos 0D. Ganyan. Apo, ganyan po. Tapos enter tayo ng Subtrahend. Ganyan. Apo. Tapos 0 to 9 din siya, no? Apo. Ganyan. Apo. Yun, tapos ito. Ano pa? May kulang pa? DB. 0A, 0D, display difference po. Display. Apo, difference. Difference. Ganyan. Apo. Yan. No? So, nakuha natin 014A. Tama? Apo. Okay, sige, thank you. So, alam na, sir. I-type mo yan. Walang problema. So, jump 014A. Yan. Tapos, be careful ulit kasi pag may nadagdag dito na letra or nabawasan, mababago din yung offset address. So, ang gagawin mo is i-retype mo ulit siya. Okay? So, DB, 0A, 0D. Then, that is minuend, subtrahend na tayo, no? Sir, baka mag-error, sir. Enter. Bakit? Tuldok po yata yung nasulat. 014A. Saan? Yung sa katabi po ng Ayan. 0A, tuldok po yung napindot. Or, Palagyan. palag ba? Palagyan. Ayan. So, tingnan natin. Baka na magbabago yung offset. 118 hindi. Okay. Tapos, nakatuldok kasi, sir. Retype lang. Yun. So, we have here enter subtrahend.
Yan, subtrahend 0 to 9. Pa-double check ako, medyo ano sa screen. Yan, tama no? Subtrahend 0 to 9 may space. Then another dB na 0.8 tapos 0D. Then we have here, what's that? Display difference. Yan, difference. Yan, then string tayo. Oh. Pambihira. 0.8. Yan. Palag talaga yan. Okay. Display difference. O di ba naranasan nyo yung nararanasan ko na, di ba yung nagkamali ka, uulit. Mararanasan nyo rin yan. Yan. So, at least yung ano hindi na bago, yung offset address. Yun. Thank you, Mr. Erifol. So ngayon, ang gagawin ko is i-call ko yung minuend at subtrahend tapos mag-i-input na ako ng value. So i-call ko lang yung string tapos mag-i-input ako ng value. Wala pang process na gagawin. Sino yung gustong tumulong sa akin? Mr. Cos. Andito si Cos. Andito po, sir. I-call ko yung minuend po, sir. Yung minuend at subtrahend tapos mag-i-input na. Pero wala pang process. Input pa lang. So call string input lang. So ano yung gagawin natin? Move AH09 po. 09. Then move DX. Yung offset address po nung 0102. 0102. Interrupt 21. Then, so na-call na natin yung enter minuend. Opo. And then yung tapos, move AH01 naman po for kasi for the data. Opo. Move AH01, then interrupt 21. Tama? Opo. Tapos kunin natin yung value na kay AL. Opo. Bato natin kay BH register. Tama? Opo. And then same okay. process. Another one. Same process move din po. AH. Saan yung offset? 09. Ano? 0 Offset. 0133. 0118. 133 ba? 118? Ay, 118. Sorry, sir. Ang dami kasi nalilito ako ang daming 118. Yun. Move DX 0118 interrupt 21 tapos yung move AH01 naman po. move AH01 interrupt 21 tapos move DL AL. Yeah. Right? Apo. Tama no? Apo. Okay, that is good. Thank you. So ngayon, pag in-examine natin yung program, may dineclare na tayo na string. Kinol natin si string, may input data for the minuend. Kinol natin si string, then may input data for subtrahend. So ngayon, we need to process the data and we need to display the data. So again, may dalawang algorithm na pwedeng gawin. I-process yung data bago i-call yung string at saka i-display. Or pwedeng i-call yung string, i-process yung data, diretso display. So alin yung gusto nyo doon? Yun, tanungin natin si sino ito? Sino ba to? Yun, si Bernardino na lang. Mr. Bernardino, alin yung algo na gusto mong gawin? Sir, yung process na po. Process muna. Yes, O sir. sige, paano to? Paano to ipaprocess? Wag kang magkakamali. Ang dami kong itatype ulit, ha? Ako. Ano ba? Paano? Sub DX. Wait lang po. Sub BX 3030, sir. 3030. Then, Then mag-add po. paano mag-a-add? Subtraction to.
Tapos sub BHBL, sir. Tapos, Tapos add BH30 po, sir. tapos, string na tayo siguro. Opo, sir. Move AH09 po. Sabay. Move AH09. Tapos move DX. Ano yun? 0133. 0133, sir. Okay, 0133. Interrupt 21. Tapos, Move AH01, sir. 01. Ay. 02, sir. 02 pala. 02. Tapos, Move DLBH, sir. Interrupt 21 po. Interrupt 20. interrupt 20. Na-screenshot nyo na yung code, no? Sige. So, double tap natin. Double tap G. So, sabi niya, enter minuend. Shall we say 9? Enter subtrahend. Sabihin natin 2. So, display difference, that is 7. So, 9 minus 2, that is 7. So, ngayon, i-run ulit natin yung program. Sabihin natin 5 minus 4. Sabi niya, that is 1. So, pag ni-run ulit natin yung program, 0 minus 0, that is 0. So, lastly, pag ni-run natin yung program, for example, ng 6 tapos minus 0, so the difference is 6. Yan. So, mas maganda na ngayon yung program natin kasi nga, meron siyang anong tawag dito? Meron siyang string or word na magsasabi or guide kay user na magsasabi kung ano yung gagawin niya. Na pag niran mo yung program, so i-guide niya kaagad na you need to input minuend, which is only 0 to 9. You need to input subtrahend, and after that, it will display the difference of two numbers. So, yan yung kahalagahan ng string. Okay, so i-guide niya ngayon yung tawag dito, i-guide niya yung user kung paano gagana at tumatakbo yung program. Question? Ano yun? Sir, pag po mas mababa yung input na minuend kaysa po sa subtrahend, ano po magiging output? Ibang logic na yung gagawin natin doon kasi kailangan na natin mag-compare ng two data and mag-activate na doon yung jump instruction. So Okay, yun pa yung kasunod na topic. Kasi magkakaroon ka na dyan ng if-else condition. If difference is positive, else negative. So ang gagawa na doon is yung jump and compare. Sige, question pa? Okay, sige. So ngayon, yung gagawin naman natin is mag-enter tayo, for example, siguro subtraction or division. So mag-enter tayo ng multiplicand. Then kasunod natin, enter multiplier. Then display product. Ayan. Okay, so I'll give you 5 minutes para gawin itong program na ito. Enter multiplicand, enter multiplier, then display product. So that is for 5 minutes, and after that, I will call somebody para i-run yung kanyang program. Okay, so time starts now. 5 minutes lang ha.
Meron na? Pwede na? Sige, 2 minutes pa. May ano dyan guys, may mobile yan na debug. Kung wala kang cellphone, wala kang laptop. So, downloadable naman siya na free. Maraming klase yon na DOS or debug. So, any version or kung ano man yung platform na yon, pwede nyo i-download. Mas mabilis dun kasi may copy-paste ata doon. Search na lang debug DOS for mobile. Hindi po pwede pag exam sa PC lang at saka sa laptop. Sa mga assignment, sa practice, pwedeng gamitin yan sa debug na nasa phone. Okay, 2 minutes Yan, yung free box, pwede rin yung free box. Kahit ano naman pwede. Meron na? Try na natin ang code. Sige, i-try natin yung kay Saul kung gagana. Saul. On mic. Ay, sir. Ano? JMP 0140. Unang line. Ha? JMP 0140. Tapos, ito yung nilagay ko sa loob ng ano, sir. Ganito lang. Hindi ko na po nilagay yung kagaya lang nung kanina. Opo. Yung sa akin. Yes po. Ganyan lang, no? Opo. Yung 0A0D mo, walang space yan. Wala po. Tapos, enter multiplier, no? Yes po. Tapos, ano tong isa? 0A0D display sum. Sum Display ba? product po pala, sorry. Ganyan din yung product mo. Opo. Tapos $sign. Unquote. But for 0, ay, double, ano pa pala? Yung quotation po, sir. DP 0A, 0D, display, product, display product.
Yan. Tapos move EH09, Opo. Move AH09, move move DX, DX, 0102. tapos move AH01, AH01 in 21. interrupt 21. Then Tapos ang interrupt 21 ng move BH, move BL, AL po. move BLAL. AL. Then Tapos move AH09 po ulit. move AH09, move DX, Move DX 0117. 0117, interrupt 21, Tapos move move AH01. interrupt 21, 21. Tapos, Move. hindi na po i-move, sir. Magsasub na po diretso. Ay, Isasub po yung move AH00 po mauna para ma-reset yung high register. Move AH00. Tapos, sub BL30. Tapos, sub AL30. Tapos, mol BL. Tapos, move BL0A. After move BL, move BL0. Ano po, pagka mol BL, move BL0A naman po. 0A, Yes ganyan. po. Wait lang, sir. Tapos, Mol BL. Sir, hindi kita yung sa baba. Yung kita kong line dito sa share screen yung 015F, yung mol BL. move BL0A. Move BL0A. Yan na yung todo niya. Ayan, tapos div BL. Ha? Div BL po. Divide BL. D. Opo, div. Div BL. Ganito. Opo. Tapos, add AX3030. Add AX 3030. 3030. Opo. Tapos, Tapos, move BXAX. move BXAX. Tapos, move AH09. Move AH09. Move DAX012 0120C. in 21. Interrupt 21. Tapos, move Move AH02. AH02. Move DLBL DLBL. in 21. Move DLB high in 21. Tapos, in 20. So that is 2 times 2, for example, that is 4. So pag nira natin yung program, 0 times 0, that is 0. Pag nag-G ulit tayo, 3 times 3, that is 09. Pag nag-G ulit tayo, 2 times 4, that is 8. Pag nag-G ulit tayo, 0 and 1, that is 0. Okay, very good. So may iba pang code dyan. Nagra-run din yan 2 May iba. digits, sir. Ang Nagra-run din ng 2 digit. Pwede siya times 9. 9 times 9. hayaan mo muna yan. Okay na muna yan. Single lang muna. Okay, may ibang logic din? Or same lang din? Okay na. O sige, thank you so much. So may another one tayo. So meron tayong enter, dividend. Then pangalawa natin, enter divisor. Tapos display quotient. And we have here display remainder. Yeah. So pag nira natin yung program, so it will ask the user to input a dividend. So after such input, so magtatanong siya to enter again divisor. Then after such process, it will display quotient, and another one is for the remainder. Okay, so again, I'll be giving you 5 minutes para ma-run yung program. So good luck.
Okay na, tara. Sino na yung may code dyan? Nargatan. Ako si Mr. Eugene. Wait lang, Mr. Nargatan. Wait lang po. Wait lang. Patayin ka electric fan, sir. Sino papatayin mo? Electric fan, sir. Ah, okay. JMP 013 po, sir. 0132. Pa. DBL, ay, mali, sir, yung jump. Mali pala yung napicturean ko. Jump 0150 po pala. 01? 0150. Ano yun? 01? 50. Yan? Pa. DB? Tapos, enter, dividend. Ganyan lang yun, no? Letter 2. Ganyan? Ganyan ba? May sir, may dollar sign. Yan. Tapos, DB 0A, 0D. Enter divisor. Ganyan lang din. Pa. Tapos, DB display quotient. 0A0. Pa. Display quotient. Ganyan lang din. Medyo sir, medyo mabagal. Hindi ko po tama, sir. Tapos DB 0A 0D. Display remainder po. Display buong word remainder, ganyan. Pa. So 0150 yan. Tapos move AH09. Move DX 0102. Interrupt 21. Move AH01. Interrupt 21. BHAL. Move BHAL. Move BH09. Tapos, pa. Yan, ganyan. Pa. Tapos move DX 0113. Tapos move AH01. Pa. Tapos move BL, AL, tama ba? Or nag-diretso pa na? Tama. Wait lang po. Nag-process muna ako, sir. Tama to move BL, AL, yung pangalawa? Wait lang po at hanapin ko lang screenshot ko, sir. Pa, sir. Move BL, AL. Tapos, ano yung process? Sa BX 3030. Ganyan. Pa. Tapos, move AX 0000. Apat, sir. Tapos, move AL BH. Div BL. Move BX AX. Add BX 3030. Move AH09. Move DX 0125. 0125. Pa. Tapos interrupt 21. Move AH02. Move DL BL. BL. Pa. Wait lang sige. Move DL BL. Interrupt 21. Interrupt 21. Pa. Tapos move AH09. 09. Move Tapos, DX 013A. 3A ba yun? Nawala na sa ano ko eh. Pa, 3A, sir. Tapos interrupt 21. Pa. Tapos move AH02. Pa. Tapos move DL.
move DLBH, Tapos, interrupt 21, interrupt 20. interrupt 20. Apa. Okay, so double tap G. So for example, 9, then 3. So that is tama, 3 times 3, 9, remainder 0, G. Shall we say 7, then 2, remainder 1. No. Tapos G ulit natin, shall we say 8, tapos 5. So that is 1, 3. Tama. G ulit natin, shall we say 9, 7, so 1, 2. Last one, G natin, that is 9, then 2. Okay, so that is 4 times 2 is 8 plus 1 the remainder. No, that is 9. Okay, so thank you. So I have here another one. So ano ko na lang siya. Share screen. Ito ba yun? Yun, ito. Okay, so yan yung gagawin natin kasunod. So enter table of. Okay, so shall we say niran ko yung program, nag-input ako ng table of 2. Okay, so pag in-input ko yung table of 2, so ibibigay niya yung ganitong result. So naka-counter yan. So matik 2 times 0 hanggang 2 times 9 lang. So shall we say that nag-input ka dyan ng table of 5. Okay, so dapat yung table of 5 na yan is i-display niya rin yan ng hanggang 5 times 9. Okay, so yung target natin is only table of 1 hanggang table of 5 kasi baka mag-iba yung logic ng 6 hanggang 9. Okay, so yung priority natin is table 1 hanggang table 5. Pag nakuha mo yung isang logic kasi dyan, so applicable na yan sa lahat ng table numbers. Okay, so I'll give you 7 minutes para gawin yan, then i-code ulit natin. Okay, you can start.